we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga kapuso, ini ang One Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako sa Eden Priatos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, pila ka mga balaklon, nagsaka man ang presyo bangod sa epekto sang pagmahal sang gato. Pila ka transport group sa Rio nagpahayag nga hindi magpataas ang plete kung magtupa ang fuel subsidy. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Magluwas sa bugas, nagsaka man ang presyo sang pila ka mga balaklon sa merkado kaangay sang mantika, itlog kag mga ulutanon. Talalupang doon ang pagtaas sa presyo sang carrots, patatas kag iban pa nga kararoton nga nagabili na sa 100 to 180 pesos ang kilo. Suno sa mga manugbaligya kung magpadayon ang pagsaka sang produktong petrolyo, dako ang posibilidad nga magsaka pa ang ila ginabaligya bangod man sa pagmahal sang transportation cost. Sa sunod ng semana, siguro kung magtaas na, sigurado, ganyan kung pataas kami. Siyempre, per day kami. For example, ang bagyo naman, 30 ang kilo. Kung magkarga kami 20 tons, 140 ang koleksyon. Magasto kami mga 100 plus. Why kami nabilin ka naman ng truck. Nagsaka man sa napulo ka pesos ang presyo sang mantika nga nagabili na sa 80 to 85 pesos ang kilo. Epekto kami pigado kami bala yawan kami patakas ka among kapital. Ti ko sa mahal man di amon ko mahal man brigat ang gabakal na mahalan man. Agud makapian-pian kun tani sa galastuhon sa sulod-anon, itlog ang solusyon. Apang bisan itlog, nagsaka man ang presyo. 3 pesos ang ginsaka sa tag sa katray o kun 10 centimos kada isa, halin sa small, medium kag large eggs. Hindi ko sa kagatong, takalita tanan nga mga balaklon eh. Oo may gabi, bugas yan gabi, itlog pa. Una na naging pahayag sang Oil Management Bureau sang Department of Energy nga posible pa nga magtaas ang presyo sang gatong sa sulod sang duha ka bulan. Nakigsapol na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Provincial Price Coordinating Council kag Provincial Economic Cluster agud talakayon ang padayon nga pagsaka sang presyo sang bugas kag basic commodities. Ang Western Visayas Transport Cooperative nagpahayag naman nga maga-file sang petisyon sa Department of Transportation sang 2 pesos tubtub 2 pesos kag 50 centimos kung magdangat sa 75 pesos tubtub 80 pesos ang presyo sang krudo. Sa karon yara sa 65 to 67 pesos ang litro. Apang kung magtupa ang ayuda sang gobyerno sa mga driver, posible nga hindi na kuno sila mag-file sang petisyon sa fare hike. Kinautatulad na ito ng subsidy no, sa gobyerno nga tagsato no, sa kada traditional operator kag sa atong nga transport cooperative. No? Una na naging pahayag sang LTFRB6 nga ginahulat pa nila ang guidelines sa paghatag sang fuel subsidy sa mga driver. Upod Karamal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, anti-JVA Coalition hindi pabor sa 1.5 tubtob 5 million pesos nga balayrano kung protest fee sa Sineco kung may violasyon nga matukiban sa plebisito. Yarig balita nga itong gintutuka. Duha ka adlaw anti sa liwat nga pagbukas ng vote centers para sa plebisito sa ginaduso nga joint venture agreement sa tungasang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ginaprubahan sa Board of Directors ang Resolution number 13775 series of 2023 kung sa diin nakasaad ang isa ka amendment sa guidelines. Nakasaad nga sa protesta nga ikasa, in kaso may kapaltahan nga makita sa pagpatigayon sa eleksyon, kagluyag magpasakas ang formal nga reklamo, lukdohon sang manugprotesta ang fee nga 1,500,000 pesos tubtob 5 million pesos. Ibayad ini sa Sineco in cash, kag itugyan diretso sa NEA. Ang protest fee ang kakaladlawan kuno suno sa isa sa mga lider sang anti-JVA Coalition.
5 million. Kaladlawan. This is first of a kind, no? Ang kalatabo sini sa electric cooperative diri lang gid ni sa Sineco. Kag ang inang mga petisyon magbayad ka sa petisyon. Antes ka makapetisyon bayad ka 1.5 not less than 5 million. Kaladlawan ni. Diin ka nakakita nga ang mag-file ka sang sang petisyon mo mabayad ka 1.5 million. Gina-discourage mo na nga daan ang tao di nang demokrasya sa nada. Sabat ni Sineco General Manager Attorney Arnela Pore, hindi ini makatingala kaga milyones nga bayad, normal lang kuno sa mga election protest. Gamay lang yan. Kung sa iba ng mga activities, iba ng mga election. Kasi mag-file ka protest, like election protest against the winning candidate, they have some bond on that. Sa pamangkot naman, nga uli hinagin paapa sa amendment, depensa nila Pore. Bali, the original guideline, we thought about putting up some recourse just in case there would be some questions later on. So there must be a remedy to file. Opo, Kirill Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Presyo sang isda sa mga merkado padayon nga nagasaka, pila ka mga manugpang isda nagakahangawa sa mga epekto sa plano sang gobyerno nga mag-import sang isda. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa poblasyon South Oton, Iloilo. Zen? Kate, pila sa mga manugpang isda ang nagakabalaka nga magnubo ang ilang nga kita sa palaabuton nga bare months bangod sang fish importation. Wala na ganubo sa 200 pesos kada kilo ang presyo sang isda diri sa Haro Big Market. Ang pinakamahal ang nagabili sang 360 pesos ang kilo. 200 pesos ang kilo sang tilapia, salmonete kag bulaw. 220 tubtub 240 pesos naman ang kilo sang bangros. 240 pesos ang kilo sang aloy. 280 pesos ang kilo sang bilong-bilong. 300 pesos ang kilo sang pisugo. Kag 360 pesos man ang kilo sang bansa. Kato 180 lang karon nag-increase. Increase siya. Pero okay lang, at least may makuhaan siya sa wala. Malalantanan mo na kay kasaka tanan. Baka na nanda kay kalanlanon to sulod pa ni malay na mo. Samtang nagpagwa naman sang Memorandum Circular ang Department of Agriculture nga nagapahanugot sang importation sang frozen fish sa mga wet market humalin Oktubre tubdub Disyembre sini nga tuig. Agud mag-augment sang supply sa closed fishing season. Lakip sa 35,000 metric tons sang isda nga i-import ang mackerel, bonito kag moonfish. Suno sa mga naganegosyo sang isda, makabulig ini sa supply apang lain gid kun lokal kag preska nga isda. Mas mayo ang iya sang Philippines na produkto yay. Yung lokal mo yung mga preska kontra sa frozen. Di mo na masigurado ya kung base may mga bulong-bulong niya. Diri sa Barangay Poblasyon South sa Oton, Iloilo, mahina ang hulik sa mga manugpang isda, ilabi na nga masami malain ang tiyempo. Gani kung mag-import pagid sang isda, posible nga maapektuhan gid ang ila palang abuhian. Amon kisa gamay lang amon kuan. Kisa gabaligya kami tagi 2,000, kisa medyan may 1,000, kisa bawi sa gasolina namon. Lain ka una nga damo isda man. Gamay guro kita namon guro mami. Nahibaloan nga Nobyembre tubtub Pebrero ang closed fishing season sa Visayan Sea, agud makamuad ang mga isda kapareho sang tuloy, bulaw kag gumaa. Kate, isa sa rason nga gintumod sa mga manugpang isda nga paggamay sang ilang nga mahulik nga isda amo ang pagdamo sang mga illegal fishing activities. Gani panawagan nila sa gobyerno nga hatagan ini sang atensyon sang bantay dagat kag local government unit. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang. Pagpangawat sa mga malahalon nga cellphone sa isa ka balaligyaan sa syudad sang Iloilo na hulikam. Ini ang itutukan ni John Sala. Nakabatsyag sa gihapon sang trauma ang pila ka mga sales lady sa isa ka baligyan sang cellphone sa city proper area. Ini matapos nga nakawatan sila sang 6 ka mga malahalon nga cellphone nga ginabulubanta nagabaloro sang 300,000 pesos. Istorya sa mga ini kaangay nga expert ang mga suspect bangod ang mga nakuha nga cellphone ang nabutang man sa estante nga nakalaka. Ito ka mga persona ang ginapatihan nga nagsalisi sa ila. Na-nervous na kami mo do gabi gidang kulbagap lang lapsi na kami. Tapos ang uli, wala man kami itudo. Kung sino ang nakakuha, ay wala man kami kakita.
Apang sang ginreview ang CCTV, diri naaktuhan ang estilo sa mga sospek. Makitaan sa CCTV footage ang isa ka lalaki nga nakaitom nga t-shirt nga nagapa-assist sa sales lady nga nakapula nga uniforme. Suno sa sales lady nga si Angelica, nagasibwano kuno ang lalaki kag kaangay nga ginapadugay sini ang ila istoryahanay. Makaligan ng pila ka minuto, duha pagid ka mga lalaki ang nagsulod. Ang lalaking nakakalo ang nagdiretso sa istante sa dinahamtang ang mga cellphone. Ang isa naman ang nagpa-assist sa isa pa ka sales lady. Matiyon-tiyon, makitaan ang lalaki nga nakakalo nga nagatuyo nga buksan ng estante. Apang nasiplatan ini isang isa sa mga staff. Matapos ang pila ka segundo, nagsulod man sa baligyaan ng isa ka babae nga nakaputi nga bayo kag lalaki nga naka-gray nga bayo. Nga ginsundan pagid sang duwa ka mga babaye. Ang lalaki kag babaye ang nagtindog sa atubang sang estante kag dali-dali nga ginsulod sa bag ang mga naka-display nga cellphone. Ging pasayloy ako sa dere nga like hindi ko na makita ang stante namon nga dere. So amo to wala na ko kabalo sir nga damo nagali nga gapasulod di sa amon nga gina-entertain naman ang amon nga mga upod. Tapos na-notice ko nga suling ko nga wala na ang amon mga iPhone nga naka-display. Ang natabo ang nagserbi kuno nga dako nga pagtulunan sa ila nga mangin mas mabinantayon. Na-report na sa kapulisan ang insidente kag padayon ini nga ginaimbestigaran. Suno sa tagdumalahan sang baligyaan, handa sila nga maghatag sang 50,000 pesos nga reward money sa mga makatudlo sa mga sospek. Upod kay Hans Dischetto, John Sala. 1 Western Visayas. Swerte nga style, no? Samtang, masobra naman isa ka gatos kapuno sang lubi. Sa probinsya sa Negros Occidental, ginbutangan sang mga insekto. Pangontra sa kukulisap. Presyo sa mga produkto halin sa lubi, posible magsaka. Yaring balitang itutukan ni Eileen Pedreso nga live gikan sa syudad sang Talisay, Negros Occidental. Lynn? Adrian, agod maproteksyonan ang coconut industry sa Negros Occidental. Nagbuloligay ang nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, agod matap na ang mga peste sa mga lubi. Masobra isa kagatos na kapuno sang lubi sa Negros Occidental ang ginbutangan sang predators o kon friendly insects nga amo magatap na sa pag-atake sa mga peste sunod sa Office of the Provincial Agriculturist o kon OPA. Pinaagi sa bio-rearing lab nga nahamtang sa Barangay Mailum sa Bagos City. Gina-culture o ginapadamo ang mga insekto pangkontra sa kukulisap. Magalawig tubtub sa duha ka bulan ang ini nga biocontrol measure kag ginalauman makaapekto sa palangabuyan sa mga coconut farmers sa probinsya. For those yang affected na area, ang likelihood nila affected like for example ang pagbaligyan nila sa mga coconut, ang fruit sa coconut at the same time ang mga langgaw. Bangod 4 ka mga LGU sa probinsya ang apektado sang kukulisap. Lauman sunod sa OPA ang pagsaka sa presyo sa mga produkto sang lubi. Ilabi na subong nga ginrekomenda ang pag-untat sang pagtransport sa mga lubi halin sa ini nga mga lugar. Gina-coordinate namon ang tanan nga LGU, hindi na pwede ka transport sa mga leaves or any parts of coconut na hindi ka siya maglabot sa mga hindi affected ka mga areas. Sa tiu naman nga na-infect o kung natapikan sang kukulisap ang mga tanong nga lubi, nagapanawagan ang PCA nga gilayon nga mag-report. Na meron na doon sa area nila, i-report nila kagad sa Provincial Agricultural Office, Agriculturist Office or sa PCA para mapapuntahan doon at mabigyan na mapalagyan ng biocontrol agents. Wala naman ginarekomenda sa PCA ang paggamit sa chemical-based nga mga insect spray agud ibulong sa mga apektado nga puno sang lubi. Ginabisuhan man ang publiko nga maglikaw anay sa pagkaon sa mga bunga sang lubi nga natapikan sang kukulisa. Adrian Santo pa, CEO ni Governor Lacson, ang mga infested nga mga lugar ang dapat nga i-quarantine kag may ibutang nga checkpoint agud masiguro nga ginasunod ang proseso sa pagtransport sa mga lubi kaangay na lang sang pagpakita sang permit to transport gikan sa PCA. Adrian? Live gikan Talisay City, maraming salamat Eileen Pedreso.
Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regional TV at gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Traffic experimentation ginapatuman sa Ungka Flyover agud mapahagan-hagan ang trapiko. Chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan nagalaom nga masanaga na ang issue sa flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Halos kada adlaw nga hindi maagwantahan ang problema sa trapiko sa Ungka Flyover, ilabi na kun rush hour. Dugang pa ang pagdamo sa mga pasahero sa amat-amat nga pagbalik sang klase sa mga pribado nga eskwelahan. Gani kaina ginumpisahan ang pagpatuman sang traffic experimentation agud mapahagan-hagan ang trapiko. Umpisa alas 6:30 sang aga ang light vehicles nga halin sa isa ka subdivision sa Pavia ang nagaagi sa Railway Road padulong sa Circumferential Railway Road lapos sa isa ka warehouse sa Ninoy Aquino Avenue. Iniagud mabuhinan ang mga salakyan nga maglabay sa kilid sa Ungka Flyover. Kag malikawan ang pagpugok sang trapiko sa intersection. Apang alas 7:30 sang aga liwat nagbalik sa daan nga ruta ang mga salakyan halin sa Central Town bangod nagutok liwat ang ginhimo nga experimental road. Mas okay man, mas okay sang ang sa didto nga portion pero ang sa dire naman ang nagagutok kay gasambot kami sa U-turn slot daw. Dito na binbinan gamay ang problema to, po dire naman nagsaylo ang problema dire kay dire naman nagbulyom ang mga salakyan mo. So by the way, first day pa man lang mo po basikon magsige-sige maka-adjust naman mga motorista. Ginapahanumdum sa mga enforcer ang mga motorista nga mag-agi sa experimental road. Samtang nagalaom ang chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan nga masanaga na ang issue sa flyover matapos nga gintalakay sa committee hearing sa Kongreso. At least masanagan ang tanan para at least hatagan man sang opportunity ang mga person concerned dira to explain kung nga nag-amo sila ang nagkalatabo dira. Liwat naman nga nagpanawagan si Kabataan Party List Representative nga tutukan ng issue kag pasabton ang mga may kapaltahan sa depektibo nga flyover. Hindi kita maguntan nga mag-demand sang resolution sa ining issue tani ang DPWH mag-own up siya sa iya mga nangin weaknesses. Kag dapat kaya may mga tao nga manapat, hindi pwede nga mag-move on na lang kita. Ngati ang istoryahan na ispila na naman ka milyones ang inogasto for repair, pero hindi ba lang natin ma-uncover ano ang nanging roots ang problema kag sino ang mga dapat na mangin accountable. Upod Kirmal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, sa Bacolod City naman anay presidente sang Basiwa Employees Union ay hindi pabor sa ginadusong nga dugang nga water distribution utility. Yaring balita nga itong gintutuka. Diri sa relocation site sa Purok Tinagong Paraiso sa Barangay Banago, halos mabugto ng ugat sa pila ka mga residente sang ugda sa masamitubod sang tubig sa ilang lugar. Gani ipilaman sila sa nagalaog nga masolusyonan na ang problema sa tubig sa syudad sang Bacolod. Daw nila gabalang ang piyabas. Tapos sun mayara nga daw tok-tok sa mayara nga baho sa lutak. Dapat ipainom para sa mga taga-Basiwa? Hindi kayo matigaan, kayo puslan. Sunod naman sa residente nga si Bebe. May best nga aga pa nagapus nga na ang ilang gripo apang kung kaisa daw mala night shift man ang ilang obra sa pagbantay kung saan daw magatubod ang ilang koneksyon. Ang tani, ano man sila tinloan bla nila. Magtinlo sila, ma-advise man sila sa pamuluyo kung saan o sila magtinlo. Eh syempre wala man gapi para lang mga pamuluyo mo. Wala man nila ginautod, pero galing kay times kaya magamit ka, wagulpi lang bala buswak, tiig ko ang gagwa. Pwede na lubog. Pwede na lubog, yung kalalayan ko, kung ang iba nagalaom ng dugang water distribution utility ang sabat sa ilang problema. Liwag naman sang anay presidente sang Basiwa Employees Union nga sukto na anay ang Basiwa Prime Water sa ilang maging promisa sa ginpirmahan sadto nga joint venture agreement.
Makati gid kami nga ang ginahambal namon everyday noontime rally dira kag sa barangayan nga ang JVA hindi iya solusyon para mapabag-o naton ang serbisyo. So wala gid sila. Madumduman nagpamalabag ang unyon sa JVA tubtob. Nga kapit 60 sa ila ang nakakasaobra sa pagsulod sa pribadong nga grupo sa Water District. Sa bataman ni General Manager Mona Diahardin, hindi lahog-lahog ang proseso nga agyan. Antes matigayon ang mga nakasaad sa JVA. Kag sa 2026 pa mabatyagan ang barato kag tayuyon nga supply sang tubig. Madasig nga reconnection kag flushing kag pagpangita sang dugang nga water sources. We're just doing our best nga matapalan or matagaan sa solusyon ang nakita na namon nga problema. We need time to solve the problem. Ang solusyon naman ni Espina sa baylo nga public-private partnership. Mas maayo nga public-to-public partnership na lang ang himuon. Upod, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Iloilo City Councilor Plaridel Nava nagpahayag nga magabiya sa iya posisyon bilang konsehal sang syudad. Nga ayhan, ini ang gitutukan ni John Sala. Ginkumpirmar ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga mag-resign ini sa pagkakonsehal sa syudad sang Iloilo kag makapasa ini sang iya resignation letter sa opisina mismo sang presidente kag sang DILG. I'll be submitting my resignation next week, effective September 1. Pila sa mga rason ni Nava sa pagbiya sini sa pwesto o mokabudlay nga ginaagyan sini bilang oposisyon kag ang luyag sini nga mahatagan sang atensyon ng iya pamilya. Every day, tao, kanto sa aton, mantay Google git, mantay bugay, so I feel useless ba? Ako hindi siya lang makabulit tao, nakipag-alyansya kita kay Mayor Treñas, pledge kita that we will support this administration. So, nadula na ako na identity, na isa ka fiscalizer, pag makatindog-gra. So, I am not the same Plaridel Nava anymore. Isa man kuno kag ginakonsiderar sini ang pag-migrate sa iban nga pungsod. Dugang paninava, 3 man sini kabulan nga ginpanumduman ang iya desisyon. Ginpahayag sini nga magabulo sa iyang iyautod nga si Sumacuel Nava Jr. Ubod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, mainit kag mapaang liwat nga tiyempo ang maeksperiensyahan sa pinabahin sang pungsod apang posible gihapon nga mag-ulan sa pila naman ka lugar. Inibangon gihapon sa habagat nga nagaluntad sa dako nga bahin sang pungsod kag localized thunderstorms nga masami maeksperiensyahan kada hapon o gabi. Base naman sa datos sang Metro Weather, posible nga mag-ulan sa mga lugar sa probinsya sang Capiz, Antique, Guimaras kag Negros Occidental. Ginalauman man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod, lakip ang Northern kag Central Luzon, Central kag Eastern Visayas, pati sa Mindanao. Mga kapuso, yari pagid ang dugang nga mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Lian Valentin just turned 22. Ganit sa birthday photoshoot yung in-share sa aktres sa Instagram kung sa rin ni nakasuksok sa bright red flowy dress with soft glam makeup samtang naka-curl ang long hair. Vibe na 22 ang caption ni Lian kag syempre nag-greet man sa Yagya co-star sa Royal Blood nga sa Megan Young kag Dingdong Dantes. Gin-share ni Jel Aquino nga enjoy gid siya sa shoot sang performance video sa self-written single Ang Nais Ko. 100% kunong ginhatag sang Jimmy Music Artist sa performance kung sa din ginpakita niya hugot kung paano ba mag-move on sa pihak sang heartbreak sa isa ka relasyon. Yara sa third spot sa iTunes Philippines ang Nais Ko sang release ini sang August 8. Makaupod na syempre buwas sa Jimmy Regional TV Early Edition si Jel nga magaharana sa aton mga kapuso. Finally, nag-appear na sa Voltes 5 Legacy ang karakter na ni Kylie Padilla, Pancho Magno kag Vanessa Del Moral sa Wednesday episode ng series.
Si Contessa Takeo kag Arisa ang tala na magsulo sa TRR2 para batuan ng Voltes 5. Sunod naman kina Mark Reyes, madamo pa sang balantayan nga twist and turns sa nagahilapit nga finales ng Voltes 5 Legacy. Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss karon sa gabi, ang training sang Voltes 5 mag-aumpisa na. Ano yung epekto sang presensya ni Ava? Ang malaking nga plano ni Takeo kag Arisa bato kay Little John matigayon ayhan. Ina kagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang award-winning GMA Masterclass The Icon Series madinalag-on nga ginpatigayon sa Cagayan de Oro City. Senior Vice President sang GMA Entertainment Group, Lilibeth Razonable kag GMA Drama Content Creator, Developer kag Writer Suzette Doctolero ginpakigbahin ang ilang ihibalo sa mga estudyante. Yaring report. Madinalagon nga ginpatigayon ang ika-4 nga GMA Masterclass The Icon Series subong nga tuig nga ginhiwat sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Ginpasakupan nini sa mga estudyante halin sila kalain-lain nga kurso sang bulutuan. Kabahin sa Masterclass sa mga dekalibre nga icons sa entertainment industry sa Lilibet Razonable, ang Senior Vice President ng GMA Entertainment Group kag GMA Drama Content Creator, Developer kag Writer nga si Suzette Doctolero. Sino kay Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, ginpatigayon ng GMA Masterclass The Icon Series bilang inspirasyon sa kabataan nga pwede malabot ang kadalagan bisan sa ano pa ang estado mo sa kabuhi. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho. My boss would always say that. If you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you. Then I will praise you. I'll pat your back. Ginatagan ba ng mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines ang tion nga magapamangkot kay Doctolero kag Razonable. I really like it na really tells us na to just really persevere. Naghatag man sang song performance ang GMA OST Princess kag miyembro sang AOS Queendom, Hannah Persillas. Ginpasalamatan ni GMA Regional TV Cagayan de Oro Senior Station Manager Army Sobremesana ang mga partner kasubong sang USTP sa matinilagon nga paghiwat sang GMA Masterclass The Icon Series. Nagserbe nga host sa GMA Regional TV Senior Desk Manager kag Juan Mindanao anchor Sara Hilumen Velasco kag GMA Sportscaster Sparkle Artist kag Game Changer segment host sa 24 oras Martin Javier. Fast or Dallas? 1 Western Visayas. Mga puso, isa sa 3 ka mga sospetsado sa kamatayon sang maestro sa Banwasang Binalbagan na dakpan na sang kapulisan. Nakatutok Aileen Pedreso. Pinaagi sa CCTV footages sa lugar, nakilala sang kapulisan ang 3 ka mga sospek sa pagpatay kay Tony Lazaga sa Barangay San Pedro, Binalbagan. Nadakpan ang isa sa ilang naging kilala kay John Ray Castino, 19 anyos, residente man sa nasambit nga Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga natsimpuhan sa mga sospek ang maestro. Nakainom-inom sila, kag gusto sila magkarga tani, kay kapangita sila, way sila sang kwarta nga inog karga, inog load para makasuyop, makahit sang drugs. So, ang ilap tano, mahultap. Padayon naman nga ginapangita sa kapulisan ang 2 pa ka mga sospetsado. Kaso nga robbery with homicide ang igapasaka batok sa 3 ka mga sospek. Samtang sa social media, nagpabutsyag naman sang kasubo ang bulutuan sa natabo sa ila maestro. Kag nagapanawagan ang mga ini sang hustisya. Upod Gerwel Banggoy, Aileen Pedras, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, mag-isa kita kakibaloon ang mga balita tungkol Local News Matters. Ako sa Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.